Habulin siya. Oo. Nandyan. Dito. Bilisan mo, habulin! Pumunta kayo doon. Ginonglin, sino ba talaga ang mga iyon? Bakit ang lupit ng pag-atake nila? Pangkat ng paliparang kalawakan. Wala namang kamakailan. May na-offend ba tayo? Sandali. Ito ang nakuha ko nang pumasok ako sa pusakal na tigmamanukin. Ebidensya ng krimen ng pusakal na tigmamanukin na nakuha ko. Pusakal na tigmamanukin. Nasa loob sila. Takbo! Alis na. Halika. Tara na. Ginoong Lin, ang 10 tao sa ilalim mo, ngayon ay isa na lang ang natira. Ang sitwasyong ito, ang kalagayang ito, hindi mo pa ba nakikita? Pinapayuhan kita. Mas mabuting sumunod ka na lang. Sumama ka sa amin. Ginoong Lin, umalis ka muna. Ako ang magpapahabol sa kanila. Hindi pwede, ang dami nila, ikaw. Umalis ka! Mag-ingat. Buisit, Unang araw ko bilang bodyguard. Tapos ganito ang nangyari. Ang malas talaga. hoy, umalis ka dyan. Leche! Ako si Lifei. Sa buong buhay ko. Wala akong kinatakutan. Sige, gusto mong maging bayani at iligtas ang dalaga. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Suntukin. Atake. Puta. Ang lupit talaga ng mga ito. Hindi ako pwedeng matalo dito. Bugbugin hanggang mamatay. Tigilan na. Kung may lakas ka, harapin mo ako ng mag-isa. Tapos na. Sa pagkakataong ito, talagang mapapahamak ako dito. Ayos bata. May bayag ka May lakas ng loob kang harapin ako ng mag-isa. Papaluin kita. Tigilan mo. Ito, bakit bumalik itong tangang babae? Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Umalis na. Kayo ay mga tao ng pusakal na tigmamanukin, di ba? Ginoong Lin, magaling ang mata mo. Pakawalan mo siya. Sumasama ako sa inyo. Siya ay para iligtas ako. Pakawalan mo siya, sumama ako sa inyo. Sir Lin, isa lang akong bodyguard. Manahimik ka. Chenwan, dalhin mo siya sa ospital. Serlin? Tumayo ka. Dalhin natin siya. Serlin? Hindi mo siya dapat dalhin. Li Fei? Isa talaga akong basura. Kahit siya, hindi ko kayang protektahan. Matagumpay na nakalakip ang pinakamalakas na sistema ng balatkayo. Kumukuha ng balat kayo para sa host. Pinakamalakas na sistema ng balat kayo. Ano ba yan? Tapos na ang pagkuha. Maligayang bati, tagapagpakilala. Nakuha ang balat kayo. Hari ng mandirigma ng bansang dragon. Sa taktang panahon, matapos ang lahat ng mga gawain na ipinag-utos ng sistema, permanenteng makukuha, Ang pagkakakilanlan at kakayahan. nakatumbas ng balatkayo. Ako, talagang nakakuha ako ng sistema. Ang lakas na ito. Ang lakas na ito ay hari ng mandirigma. Sir Lin, sumakay na po kayo. Mapanganib ang pag-alis natin, pero wala na tayong ibang paraan. Sandali. Li Fei, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag mong sayangin ang kabutihang loob ni Serlin. Hindi ko papayagan ang gago. Nadalhin si Sir, kasilhin si Sir Lin. Kung aalis ka, sino ang magbibigay ng sahod ko? Gago ka. Matibay ang buhay mo Sahod pa ang gusto mo. Ibibigay ko. Putang ina mo. Tigilan mo yan. Ito. Paano ito nangyari? Anong sabi ko sa'yo? Sabi ko, walang makakaalis kay Boss Lin sa inyo. Mga tol, patayin niyo yan.
Sa paningin ng isang mandirigma, ang bilis ng mga taong ito ay parang mga langgam lang. Li Fei, kailan pa siya naging ganito kagaling? Hoy, anong gusto mong gawin? Aray! Aroy! Hindi. Di naman kayo ganun kagaling, pusakal na tigmamanukin. Boss Lin, okay ka lang? Okay lang ako. Li Fei, ang galing mo. Parang pinakamahusay na espesyal na tropa. Huwag masyadong maingay. Boss Lin, ganito na lang. Tawagan natin ang pulis at ipakulong ang mga to. Lin, nasa amin pa si Shen Qingqing. Pusakal na tigmamanukin. Magpapatawag ka ng pulis. Boss Lin. Mukhang nasa yun na nga. Mangbabanta ka pa kay Boss Lin. Hayaan mo na silang umalis. Anong sinabi mo? Sinasaktan nila ang mga kasama natin. Marami ang nasugatan. Tapos ikaw, gustong gapusin at dalhin nila. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, napakawalan sila? Gago ka. Akala mo, dahil magaling kang manuntok, ay magaling ka na. Hoy Lin, hindi ba't kailangan mo pa rin pakawalan kami ng walang kibo? Li Fei! Umalis ka na dyan. Lin, hintayin mo lang. Hindi ko kayo palalampasin. Mga kasama, takbo na. Itatago ko tong galit na to. Bilis takbo. Layas. Yung pusakal na tigmamanukin, sa unang tingin pa lang, kitang-kita ng hindi sila mabait. Kapag ipinakita mong mahina ka, walang tigil ka nilang aapihin. Kaya tungkol sa mga to, Alam ko rin. Pero, nasa kanila pa rin si Ching Ching. Pakawalan mo siya. Ako na ang sasama sa inyo. kahit na minsan ay medyo tanga siya. Pero sa sitwasyon kanina, malayang makakatakbo siya ng mag-isa. Pero pinili pa rin niyang bumalik. Sige na, kung ganoon ang tiwala niya sa akin, hindi ko dapat siya biguin. Ngayon, ipinapahayag ang pangunahing misyon para sa host. Pangunahing misyon Gamitin ng host ang kanyang kakayahan bilang War King. upang protektahan si Lin Shui. Sa loob ng isang buwan, Hayaan siyang walang anumang pinsala. May bagong sistema ng misyon. Ano kaya ang premyo sa misyon na ito? Li Fei, salamat sa'yo kanina. Hindi ko inakala na ang galing mo palang manuntok. Yung magandang assistant ni Lin Shui. Mas maganda ang boses kaysa kay Lin Shui. Tama ang sinabi mo. Hindi lang si Boss Lin ang iniligtas ko. Pati ikaw na isalba ako rin. Ano ang plano mong gawin para pasalamatan ako? Ikaw, hindi mo ba ako pasasalamatan? Kayo, nakita mo rin sa susunod. Ang pusakal na tigmamanukin ay siguradong hahabol pa sa akin. Kaya nagdesisyon ako simula ngayon, ikaw ang magiging personal bodyguard ko. Ang plano ni Lin Shui ay talagang magaling. Nen menesese kung naman ning manimoti kanin. Manetanan ta kamuhi naman 9,000 pesos kada buwan. Gusto mo ako maging personal bodyguard? Nagbenta ako ng talento, hindi katawan. Kung tama ang alala ko, ang sweldo mo dati ay 10,000 pesos kada buwan. Tama? Ngayon, ibibigay ko ang ganito. Talagang kuripot. Mula 10 tan munin ni mong bisan tumaas sa 20 tan. At sibasan na, akala mo ba ako, Li Fei, ay ganoong klaseng tao na YouTube ko para sa pera? 20 million pesos. Simula ngayon, ikaw is, Deal. President Lin, alam mo rin, hindi lang sa'yo sa pangkat ng paliparang kalawakan may pagmamahal ako. Wala itong kinalaman sa pera. Ang pangunahing dahilan ay gusto kong protektahan ang kaligtasan mo. Talagang generous si Lin Shui. Hindi ko inakala bukod sa pagtapos ng mga system task makakapera pa ako ng ganito kalaking halaga. Boss Lin,
Ang dahilan kung bakit pinapahintulutan mong abusuhin ka ng pusakal na tigmamanukin ay dahil lang ba may kaibigan kang nandoon sa kanila? Kung ganito, pupunta ako sa pusakal na tigmamanukin at kukunin ko ang kaibigan mo para sa'yo. Hindi pwede. Hindi pa natin alam kung nasaan si Chingking. Ang pagmamadali ay magpapa-alerto lang sa kanila. Mga brutal ang pusakal na tigmamanukin. Kung tayo'y magmadali, hindi lang malalagay sa panganib si Chingching. Baka patayin pa siya, hindi natin pwedeng isugal ang buhay niya. Hindi pwede ito. Hindi pwedeng yun. Ano ba ang dapat gawin? Ano yung nakita mo sa USB? Ano iyon? Mga ebidensya ng krimen ng pusakal na tigmamanukin sa mga nakaraang taon. E di ibigay na yan sa pulis para mahuli silang lahat. Di ba maganda yun? Hindi pa ngayon. Kahit na makukulong sila dahil sa mga ebidensyang ito, hindi ito sapat para tuluyang puksain ang pusakal na tigmamanukin. Malalim at magkakaugnay ang mga connection sa likod nila. At may mas malaking protection pa sila. Kung tayo'y magmadali, malamang magwawala sila at maghihigante. Kung mangyari yon, hindi lang si Chingching ang mapapahamak, tayo mismo ay mapapasok sa mas malaking gulo. Ano ang gagawin natin ngayon? Maghihintay lang ba tayo ng ganito? Naghihintay ako ng pagkakataon. Isang pagkakataong tuluyang puksain ang pusakal na tigmamanukin. Bago mangyari yon, kailangan nating maging maingat at huwag ipahalata ang ating balak. Boss Lin, nakahanda na ang tubig. Maliligo muna ako. Dito ka muna. Ha? Ano ba to? Anong oras na? Maliligo ka pa. Pagod na pagod ako. Kung ikukumpara ang Lin Shue sa Chen Wan, mas gusto ko pa rin ang mga babae tulad ni Chen Wan na may kagandahan at karanasan. Assistant Chen, anong tinitingnan mo? Hindi, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang itanong sa'yo, yung mga bagay noon, ano na ang naiisip mo? Anong bagay? Dahil ako ang nagligtas sa buhay mo. Hindi mo babalak magbayad pasensya sa akin. Kung ganon, paano mo gusto akong magbayad pasensya? Ang malandi nitong babae. Taong may libog sa isip pero walang lakas ng loob. Na-detect na gaya ang Lin Shu ay nasa peligro. Masama yan. Pakiusap sa host, pigilan agad. Li Fei, Manager Lin ay naliligo. Kakaiba. Wala namang nangyari kay Lin Shue. Life, lumabas ka na! Pasensya na. Dito na lang. Hindi ko inakala. Ang ganda pala ng katawan niya. Huwag mo akong istorbohin. Li Fei. Nasaan si Li Fei? Boss Lin, may malaking pagkakamali dito. Anong pagkakamali? Unang araw mo pa lang bilang bodyguard ko. Tiningnan mo na agad ako sa shower. Sa pangalawang araw, hindi ba sa kama ko napupunta? Puntahan mo siya. Tatanungin ko siya kung ano talaga ang nangyari. Boss Lin, kung wala ako, nakidnap ka na sana. Ano ito? Akala mo talaga malibog ako. Si Li Fei ito? Kung hindi ako nagkakamali, mga tao ng pusakal na tigmamanukin. Nandiyan na naman ang pusakal na tigmamanukin. Abot kamay na nila rito. Boss Lin, ako na ang bahala. Ikaw na ang bahala. Li Fei, salamat, iniligtas mo na naman ako.
Ha? Trabaho lang ito, walang personalan. Ang bait-bait mo naman, Boss Lin. Life, nanggagago ka na naman. Hindi, Boss Lin. Kahit akin ang mga matang ito, hindi ko naman mapigilan. Boss Lin, delikado talaga kanina. Sa tingin ko, simula ngayong gabi kaya hayaan si Li Fei na matulog sa kwarto mo. Hindi pwede. Bakit? Pag isa tayong lalaki at babae sa isang kwarto, hindi ba kayo yun? Tama ka, Assistant Chen. Ikaw kasi, wala pa akong girlfriend. Kapag kumalat ng tumatananan ng pamanalo, paano na ako makakahanap ng girlfriend? Gawin mo na lang girlfriend si Boss Lin, di ba? Chen Wan. Boss Lin, para sa ikabubuti mo rin ito. Nakita mo naman kanina, kahit nasa iisang bubong tayo, muntik ka na maagaw ng pusakal na tigmamanukin. Sa tingin ko, mas mabuting kasama mo si Li Fei. Para mas ligtas. Eh kung... Sige na nga. Ano? Ano? Hindi. Hindi nyo man lang ako tinanong kung papayag ako o hindi. Dagdagan pa kita ng 10 milyon. Nasaan ang kumot? Pupunta na ako ngayon. Li Fei, natutulog ka na ba? Hindi pa. Bakit? May salu-salo bukas. Samahan mo naman ako. Hindi ikaw. Ikaw talaga. Ang laki naman ng tiwala mo. Dinukot na ang kaibigan mo. Gusto mo pa rin pumunta sa salu-salo. Ang salu-salo bukas ay napakahalaga para sa bangkat ng paliparang kalawakan. Sa oras na iyon, may mga malalaking tao mula sa kabisera na dadalo. Kung magiging matagumpay ang pakikipagtulungan sa salu-salo, hindi na tayo matatakot sa banta ng pusakal na tigmamanukin. Ganun pala. Kaya pala itong tangang ito. Kahit hawak-hawak niya ang ebidensya ng krimen ng pusakal na tigmamanukin, ay hindi ibinigay sa mga autoridad. Sige, naiintindihan ko na. Maaga na. Matulog ka na. Bukas, sasamahan kita. Ang kakaiba. Itong tao na ito, magaling lang naman sa suntukan, pero nakakapagbigay siya ng kapanatagan. At Walang kwenta. Ang dami-daming tao ang dala mo, ni ilang bodyguard lang, hindi mo maayos. Boss, hindi mo pwedeng ako lang ang sisihin dito. Si Linsyo kasi, yung nasa paligid niya, yung lalaking yun, ang galing sumuntok. Magaling sumuntok! Magaling sumuntok! Kaya ba niyang talunin ang libu-libong miyembro ng pusakal na tigmamanukin? Kung hindi mo kaya, pwedeng kang humingi ng tulong. Boss. Huwag mo na ring sisihin si Dalong. Yung lalaking kasama ni Lin Shui talagang hindi pangkaraniwan. Kagabi, yung mga ipinadala ko naipit din doon. Hello. Pumunta rin sa party yung babae. Mukhang seryoso pala siya na makipag-away sa pusakal na tigmamanukin. Boss, nakalimutan mo noon may isang tao nagbigay sa atin ng isang bagay. Pero ang handaan ngayong gabi, pupunta rin yung galing sa kabisera. Patay na siya, boss. Patay na siya. Sino pa ang mag-iimbestiga sa dahilan ng pagkamatay? Hahaha. Gawin mo na lang ayon sa sinabi mo. Boss, ang bagay na ito, ako mismo ang magpapatupad. Mula ngayon, sa lungsod Ilog Dagat, wala nang Lin Shui. Hahaha. Pagkatapos maging King of Soldiers, mas naging matalas ang pandam ako. Pero sa mga taong ito,
Parang wala namang kayang magdala ng banta kay Lin Shui. Hindi. May problema yung lalaking yon. Boss Lin. Sa wakas nagkita ulit tayo. Ciao, Chen. Ang kilalang playboy ng lungsod Ilog Dagat. Maraming beses ko na siyang tinanggihan. Maraming beses na. Akala ko ba hindi na siya susuko? Alam ko, Boss Lin, ang pagtatag mo ng pangkat ng paliparang kalawakan ay para patunayan ang sarili mo sa pamilya Lin. Pero ang landas ng negosyo, hindi yan madali. Bakit hindi ka humanap ng isang tao na maghahati sa'yo ng pasanin? Ginoong Xiao, sa tingin ko, matagal na panahon na ang nakalipas nang ipaalam ko sa'yo ng malinaw. Alam mo, ang babae na gusto ko, Zhao Chen, wala pang nakakaalis. Zhao Chen, magpakita ka ng respeto. Ngayon ang mga kilala sa lungsod Ilog Dagat ay narito na lahat. Hindi mo gusto na makita ng mga tao pagkatawanan ka? Sa tingin mo dito, may tao bang matapang mga tawan sa akin? Sino ka ba? Ayos lang ba? Ayos lang. Putang ina, matapang ka, hinampas mo ako. Alam mo ba sino ako? Kahit sino ka pa. Sige, bata. Kahit Lin Shui, hindi ka mapoprotektahan. Mamamatay ka. Hindi ba yan ang pangulo ng pamilya Liu mula sa kabisera? Ang taong ito ay ang pangulo ng pamilya Liu ng Kabisera. Talagang pumunta siya sa lungsod Ilog Dagat. Kung ganon, posible ang kontrata na daang bilyon na pinag-uusapan, totoo nga. Matagal na tayong hindi nagkita, Ginoong Liu. Matagal na rin, huwag kang magpakumbaba, Ginoong Lin. Masigla ka pa rin. Sa pagpunta ko sa lungsod Ilog Dagat ngayon, talagang para sa pangkat ng paliparang kalawakan mo. Kung ganon, Ginoong Liu, mag-usap tayo sa ibang lugar. Sige. Hindi ko inakala na ang putang Lin Shui talagang makikipagtulungan sa Liu Qiang. Pero, hindi ko maapi ang Lin Shui, hindi ako naniniwala. Hindi maapi ang maliit mong guard. Kasama mo ba? Ang boss mo. Isa-isa. Noong nag-guard ako noon, hindi ako nakapunta sa ganitong lugar. Hindi ko kinain ang ganitong cake. Ang sarap. Alerto, may time bomb sa reception hall. 1 minuto na lang bago sumabog. Tanggalin mo agad ang bomb, host. System. Niloloko mo ako, puta. 58 segundo na lang bago sumabog. 58 segundo na lang. 57 segundo, 56 na segundo. Malamang may dahilan si Li Fei. Bakit siya nagpanic? May nangyari kaya? Boss Lin, bodyguard mo to, di ba? Boss Liu, puntahan ko. Nababaliw na ba yung bodyguard mo? Harap-harapan kay Boss Liu, ginulo ang hapagkainan. Nasaan na ba talaga yung bomba? Malinaw na, hindi niya iginagalang si Boss Liu. Chao Chen, tumahimik ka nga! Li Fei, anong ginagawa mo? May bomba sa function room. Anong sinasabi mo? Nakakatawa naman, nasa lungsod Ilog Dagat tayo, pinakamalaking hotel. Napakahigpit ng seguridad. Paano magkakaroon ng bomba? Tama si Yang Master Zhao. Sinong maglalagay ng bomba sa okasyong ito? Para sa akin, yung bodyguard ni Boss Lin parang may sira ang ulo. Boss Lin. Anong nangyayari? Mga kasama, may bomba sa function room. Tumakas na kayo. Hoy, wag kang magpapanik dyan. 38 segundo na lang bago sumabog. 37 segundo. 36 na segundo, Boss Liu. Boss Liu, halata naman, bodyguard ni Boss Lin, nag-iimbento lang ng kwento para sirain ang mood mo. Gago. Boss Lin, ano ba talaga to? Boss Liu, naniniwala ako kay Li Fei. Pero siya... Boss Liu, isa lang yang gwardiya. At saka, kahit may bomba nga, paano niya nalaman? Sa tingin ko, sinasadya niyang guluhin ka. Hoy, nahuli na kita. Hindi ka naman mananapak, no? Umalis ka dyan!
info. May bomba nga, takbo. Sinong nag-lock ng pinto? Imposible to. 17 segundo, 16, 15? Pula ba o asul? Pula ba talaga to o asul? Walang kwenta, tangina, alam mo ba talaga ikaw na kaya? Lifey, huwag kang ma-pressure, naniniwala ako sa'yo. Kahit anong mangyari, hindi dapat mamatay dito ang Linsue. Subukan na. Congratulations sa host. Nakuha mo ang kakayahan ng top bomb disposal expert. Sistema, patay. Dumating ka na. Walang kwenta. Putang ina, gusto mo patayin lahat. Patay na tayo sigurado. Ang bibig mong pangit. Isara mo. Tignan mo ng maayos. Sumabog ba? Ito. Ito. Nagawa talaga ng walang kwenta. Okay na, okay na, okay. Masaya ako. Lifey. Nagawa mo talaga, akala ko. Patay na tayo ngayon. Bilang personal bodyguard ni Boss Lin, siguradong protektahan ko ang kaligtasan mo. Tol, paano mo nagawa yon? Boss Liu, yung bomba sa function hall, luma na version yun. Basta tanggalin mo lang yung mitya sa magkabilang dulo, mawawalan na ng silbi yung mitya. Hindi kumpleto ang function. Yung bomba na to, hindi napuputok. Tol, paano ka nakakaalam sa mga ganitong bagay? Boss Liu, huwag kang makinig sa mga kalokohan nitong batang to. Swabe lang talaga siya. Binata Jao, di ba? Ano bang gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Gusto kitang bugbugin, syempre. Ikaw pa, puta. Kanina, habang nandoon ako nagdi-dismantle ng bomba, ikaw ang daldal ng daldal. Kung hindi ako nagtagumpay, ikaw ba ang mananagot? Ikaw. Sige, ya! Ngayon, tahimik ka na, ha? Boss Leo, pasensya na. Nakita mo pa yung kahihiyan. Anong pinagsasabi mo, Tol? Yung second generation na to ng pamilya Zhao, ang ingay nga talaga. Dapat lang turuan ng leksyon. Boss Liu, paano na yung ating partnership? Kaya ang ating pakikipagtulungan. Ano pong sinasabi ni Boss Lin kung wala kayo ngayon at nitong binata? Ako si Liu Chang ay talagang malalagot na. Ang pakikipagtulungan, siyempre magpapatuloy pa rin. Bukod pa riyan, magdadagdag pa ako ng isang puhunan bilang pasasalamat sa pagligtas ninyo sa akin ngayon. Kung tama ang hula ko, ang time bomb sa banquet hall tiyak na gawa ng pusakal na tigmamanukin. Kung naglagay sila ng bomba rito, tiyak na may nagbabantay sa paligid. Ikaw pala. Oras na. Anong nangyayari? Tama naman ang oras, baka peke ang bomba. Sino ka ba? Ayaw mo nang mabuhay. Nagtagal ka ba? Ikaw, sino ka? Alam mo kung sino ako. Ang taong ito, kilala mo. Liu Ji, pangalawang pinuno ng pusakal na tigmamanukin. May malaking isda pa dito. Sige,
Kukunin ko siya para ipagpalit sa kaibigan ni Lin Shue. Hindi ba? Tapos na? Xu Tianhu, tama. Sino ka? Huwag kang mag-alala kung sino ako. Ang mahalaga, gusto mo bang mabuhay si Liu Jie? Anong gusto mo? Ginoong Lin, huwag kang mag-alala. Magaling naman si Kuya Faye. Walang mangyayari sa kanya. Dati, masyado akong idealista. Masyadong idealista ang iniisip ko. Akala ko kung hawak ko ang ebidensya laban sa pusakal na tigmamanukin, makakapag-negosasyon ako sa kanila. Pero, base sa nangyari sa bomba, tama si Li Fei. Mga desperado talaga ang mga to. Hindi pwede, hindi na ako maghihintay na lang. Tuloy po kayo. Aya. Ginoong Lin, alam nyo palang uuwi kami. Sinundo nyo pa kami. Hinindi-hindian ako ng tangang to. Kaya Ching-Ching, paano ka ba nakaligtas? Ikaw naman, tanungin mo si Kuya Faye. Magagawa mong maggapos sa akin, alam mo ba kung sino ako? Ang laki naman ng daladala ninyo. Hoy, pakawalan mo agad si Kuya Je. Oh, kung hindi, papatayin kita. Marunong ka bang gumamit ng patalim? Sugurin nyo siya mga tol. Kuya Hu! Huwag kang magtago. Nasaan na siya? Hoy! Ang galing mong lumaban, ha? Walang kwenta. Ang mga bayani sa kabataan nagmumula, bata. Ang galing mong lumaban, huge. Huwag na nating pag-usapan ito. Alam mo kung bakit ako naparito, di ba? Di ba? Nasaan ang tao? Ipinakita sa akin ni Boss Lin ang larawan ni Shen Qingqing. Siya nga. Tama. Sige na, nakita mo na rin ang tao. Magpalitan na tayo. Lao Air. Ikaw, walang kwenta! Halika rito. Ayos lang. Sino ka? Bakit mo ako sinagip? Bodyguard ni Lin Shui. Alam ko na. Hindi ka nila pinahirapan, di ba? Sige. Hindi ka nila pinahirapan. Tara na. Oy. Mag-isa kang dumating, huge. Anong utos mo? Mag-isa kang dumating. Naisip mo na ba? Hindi ka makakaalis. Nag-iisa ka lang. Naisip mo ba? Hindi ka makakaalis. Mga tao. Ingat, yung dalawa. Si Xu Tianhu, mga eksperto na binayaran ng malaki. Sige, atantake. Puta! Ito lang ba? Mga eksperto na binayaran. Parang mga tambay lang. Walang pinagkaiba. Naghahanap ng kamatayan. Dalawang basura. Kuya Tiger, hindi sumusunod sa rules. May baril ako. Anong rules ang susunod ko sa'yo? Ah, kahit gaano ka pa magaling sa suntukan, makakalaban mo ba ang baril ko? Hinablot mo ang baril ko? Kung sumunod ka lang, payagan kami na umalis. Wala sanang problema. Kuya Faye. Kuya Faye. Kuya Faye, hindi ko nakilala ang kapangyarihan mo. Kuya Faye, ako, Alam mo na ang pagkakamali mo. alam mo na ba? Alam mo na ang pagkakamali mo. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari sa bomba? Ginoo Faye, huwag kang mag-alala. Sasabihin ko lahat ng alam ko.
Walang itatago. Hindi ko alam. Nagbibiro ka pa ba sa akin? Hindi rin namin alam. Ang bomba na yun, ibinigay sa amin ng ibang tao. Kami, Oo, ang pusakal na tigmamanukin. kahit na kami ay naghahari-harian sa lungsod ilog dagat. Pero sa pang-araw-araw, mga maliliit lang na gulo ang ginagawa namin. Wala kami ng ganoong kakayahan para gumawa ng timer bomb. Sabihin mo, sino? Talagang hindi kami alam. Nung dumating ang tao, may suot na cap at face mask at ang boses niya ay dinadaan sa voice changer. Kaya sa huli, wala kang alam. Kung ganun, ano pa ang silbi mo sa akin? Huwag. Ako, alam ko. Oh, may alam ka na ulit. Hindi, Ginoo Faye. Nag-iwan ako ng pagdududa. Pag-alis ng tao, pinatrack ko siya. Napansin kong pumasok siya sa pangkat ng paliparang kalawakan. Totoo ba ang sinasabi mo? Pangkat ng paliparang kalawakan. Hindi ba yon ang kumpanya ni Lin Shue? Posible bang ang mastermind ay tao sa loob ng kumpanya? Hindi mo ako niloloko. Kuya, pangako ko. Totoo lahat ng sinasabi ko. Sige. Pero sa susunod, kapag nalaman kong may masamang balak ka kay Lin Shue, huwag kang magalit sa akin. Huwag kang mag-alala. Ako, Sigurado ako ko. Siguradong susundin kita. Maging mahinahon ka sa susunod. Hoy, Monkey, anong kailangan mo? Kuya Faye, may reunion bukas ng gabi. Sasama ka ba? Anong reunion? Kuya, hindi niya talaga binigyan ng kahalagahan ang ating pusakal na tigmamanukin. Wala siyang respeto. Nakakapag-usap na sila ng ganoon. Kung kasing galing mo siyang lumaban, pwede ka ring makipag-usap sa harap ko ng basta-basta. Dahil sa respeto ko sa'yo, pupunta ako bukas. Kita tayo bukas. Ihahatid ko muna si Lin Shue. Ibinabalik ko na ito sa'yo. Ganito talaga. Xiao Shui, hindi mo alam. Yung leader ng pusakal na tigmamanukin, sa harap ni Kuya Faye, parang isang hamak na apo lang. Li Fei, napakagaling pala niya. Xiao Shui, ngayong gabi, tabi mo ako matulog. Pwede. Hindi pwede. Bakit? Siyempre, si Boss Lin ang magkakasama sa kwarto ni Li Fei. Kung papasok ka, hindi bagay, di ba? Xiao Shui, ikaw at si Kuya Faye, nagsiping na nga kayo. Hindi. Huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi ni Xiaowan. Si Li Fei para lang niya ako protektahan. Kung wala, edi wala. Anong kinakabahan ka? Baka naman ikaw yung... Xiaowan, samahan mo na si Qingqing para magpahinga. Li Fei, salamat sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Anong sinasabi mo? Binabayaran mo naman ako, di ba? Marami ka nang tinulong sa akin at iniligtas mo pa ang buhay ko. Ang mga yon hindi masukat sa pera. Seryoso ba itong si Gaga? Kung gusto mo talaga akong bayaran. Kanina sa telepono, sabi ni Jose, bukas gabi ay reunion ng mga kaklase. Lahat daw ay magdadala ng girlfriend. Kung madadala ko si Lin Shue, siguradong ako ang pinakapogi doon. Bukas, samahan mo ako sa reunion ng mga kaklase. Ganun lang kasimple? Ano na naman kaya ang iniisip nitong si Gaga? Subukan ko nga siyang biruin. Simple, di ba? Pero hindi rin naman simple. Bukas, sa reunion ng mga kaklase. Huwag kang magsuot ng panty. Anong sinabi mo? Anong nangyari? Hindi ko kaya. Ito, hindi ikaw. Bakit ka may ganitong kahilingan? Ako kung bakit ko nasabi ang mga ito, ay may dahilan talaga. Basta nasabi ko na ang gusto ko. Kung magagawa mo, ikaw na ang bahala. Hindi pwede. Kung magpapanggap pa ako, mahuhuli na ako. Li Fei siya? Bakit siya naglalabas ng nakakahiyang at kakaibang kahilingan? Pero sa pamamagitan ng mga nangyari nitong nakaraan, ang mga desisyon ni Li Fei ay hindi pa nagkakamali.
Kung naglabas siya ng ganitong kahilingan, tiyak na may dahilan siya. Kung hindi dahil sa kanya, patay na ako noon pa. Dapat lubos akong magtiwala sa kanya. Kung gayon, hindi na ako magsusuot. Li Fei, payag ako. Pita ba? Itong tangang ito, seryoso ba siya? Pe, bahala na. Basta kung talagang hindi siya magsusuot, ako ang makikinabang. Aray. Ang ganda naman dito. Sabi nila, mahal pa ang presyo. Kailangan kong kumain ng husto. Hoy, napakaswerte kong makilala kayo, talagang napakalaking karangalan. Hehehe. Sana po ay patuloy ninyo akong gabayan. Oo naman, walang problema. Tagay. Wang Xia talagang matagumpay at may kakayahan sa murang edad. Wang Xia. Sa hinaharap, Jaja, sana ay patuloy mong alagaan. Ay, sige. Lahat tayo ay magkaklase. Hindi na kailangan maging formal. Sa hinaharap, ang girlfriend mo ay magtatrabaho sa aking kompanya. Kasama ko, magtrabaho ng mabuti. Salamat Wang Xia, ako ay iinom na. Ikaw ay bahala. Sige. Isang grupo ng mga taong sumasamba, kung alam ko lang na ganito ang sitwasyon, hindi na ako sana dumating. Ay! Hindi rin alam ang Li Fei, kailan darating, ngayon, wala man lang makausap. Makilala ka talagang isang malaking karangalan. Sa hinaharap? Kailangan pa naming umasa sa iyo. Li Fei? Sige. Ako ay kasama mo. Hosey, ang galing mo. Ngayon ay gusto mo rin ang pagsamba at pagpuri. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Bago ako dumating, hindi ko alam na ganito ang sitwasyon. Kung alam ko lang, hindi na ako sana dumating. Luz Viminda, hindi inaasahan na dumating din ang classmate Li Fei ngayon. Naalala ko noong kami ay nag-aaral, maganda ang relasyon ninyong dalawa, di ba? Bakit hindi mo siya imuman? Siya yun. Li Fei, gising na. Ikaw isang estudyante sa sports. Kapag umalis ka sa eskwelahan, wala ka pang mahahanap na trabaho. Iniisip mo pa ring makasama kita? Huwag kang mangarap. Luz Viminda! Ako. Luz Viminda. Ginoong Wang, nagbibiro ka lang. Nung nag-aaral pa ako, hindi kami close ni Li Fei. Ang taong katulad niya, anong karapatan niyang makipag-inuman sa akin? Luz Viminda. Napaka-realista mo talaga. Li Fei, pagdating ko rito, saka ko lang nalaman na si Luz Viminda at yung si Wang Cheng ay nagsama na. Hindi ko nasabi sa iyo agad. Ayos lang. Ginoong Wang, huwag ninyo nang pagtripan si Li Fei. Ang hamak na lalaking tulad niya, paano makakahanap ng babaeng tulad ni Luz Viminda? Tama, Ginoong Wang, ikaw lang na isang tunay na dakila ang karapat-dapat kay binibining Luz Viminda. Mga kasama, Sobra na kayo. Kakadating lang ni Li Fei, tinutokso ninyo agad siya, di ba? ano naman ang sinasabi namin, hindi ba totoo? Narinig ko, siya ngayon ay gwardiya sa pangkat ng paliparang kalawakan. Guardia? Ang hamak na lalaking tulad niya. Nakakatawa talaga. Makakahanap pa ng girlfriend? Gusto ninyong masapok? Sinong nagsabing walang girlfriend si Li Fei? Sino nagsabing wala siyang girlfriend si Li Fei? Ito. Ito ang girlfriend ni Li Fei. Si Li Fei, anong swerte naman niya? Paano nangyari yun? Hindi ako nahuli, di ba? Kahapon, nagbibiro lang ako para asarin siya. Akala ko, tong tangang to seryoso pala talaga. Dumating siya talaga. Baka naman. Talagang hindi nagsuot? Huwag ka nang tumingin. Ayon sa sinabi mo, hindi nagsuot. Li Fei, ang galing mo naman. Ang ganda ng kasintahan mo. Saan mo nakilala? Maganda lang, ano naman yon? Naghahanap pa ng boyfriend na mahirap tulad ni Li Fei. Anong magandang buhay ang aasahan niya? Tama. Tama si Luz Viminda. Miss, naghanap ka ng boyfriend na mahirap tulad ni Li Fei, anong kinabukasan mo? Mas mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Magpapakilala ako. Ako si Wang Cheng. Galing ako sa Wang family dito sa Lungsod Ilog Dagat. Wang family dito sa Lungsod Ilog Dagat, malakas ba?
Pamilya Wang sa lungsod Ilog Dagat, kilala ba? Sabi ko, walang hiya ka. Kasama mo ba si Li Fei? Baliw ka ba? Ang pamilya Wang sa lungsod Ilog Dagat, talagang elite yan. At ang pangkat ng paliparang kalawakan ganitong nangungunang kumpanya, may negosyo sila. Ikaw si Presidente Lin. Anong Presidente Lin? Kilala mo ba itong magandang babae? Presidente ng pangkat ng paliparang kalawakan Lin Xue. Ano, ikaw? Ang Bustamilya Tuwangs ay mayroon ng kasalukuyang katayuan at posisyon san. Lahat ay dahil sa pangkat ng paliparang kalawakan. Kung itong taong ito sa harap ay ang presidente ng pangkat ng paliparang kalawakan, edi kanina pa. Huwag kayong magkalokohan. Ang presidente ng pangkat ng paliparang kalawakan. Paano magkakagusto sa isang basurang tulad ni Li Fei? Ito? Walang hiya ka, hinampas mo ako? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Maglakas loob mong sabihin na basura ang boyfriend ko? Ikaw. Kayo, talaga bang si Presidente Lin ng pangkat ng paliparang kalawakan? Ginoong Wang, itong walang hiya siya. Tumahimik ka. Presidente Lin, paumanhin po. Kanina, hindi ko kayo nakilala. Maraming pagpapasensya. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Hindi sinabi sa'yo ni Li Fei na ang kanyang sweldo sa isang buwan ay 20 milyon. Ano? 20 milyon? Ano ang sinasabi mo? 20 milyon? 20 milyon ang sweldo sa isang buwan? Totoo ba o hindi? Kahit si Wang Cheng, wala rin siyang ganito kalaki. At kahit wala siyang pera, kung wala, ako ang magpapakain sa kanya habang buhay. Sir Lin, maganda ang relasyon ko at Li Fei. Kami ay magkaklase sa kolehiyo. Wang Cheng, mabilis ang pagbabago ng mukha mo. Noong kolehiyo, hindi ganito ang relasyon natin, di ba? Li Fei? Ikaw, mukhang hindi ka gusto ng boyfriend ko. Hindi pa ba umaalis? Si Kyota, bibis, Sir Wang, hintayin mo ako. Oo nga, pagbalik mo, sabihan mo ang Wang family. Simula bukas, titigil ang pakikipagtulungan ng pangkat ng paliparang kalawakan at Wang family. Tigil? Titigil ang pakikipagtulungan. Sir Lin, Umalis! Ina, kung alam ko lang na sumisikat na si Li Fei ngayon, sana hindi ako nagsalita ng masyado kanina. Li Fei, ako, naalala ko bigla. May gagawin pa ako sa bahay. Una na ako. Ako rin, may gagawin ako sa bahay, una rin ako. Bilis, bilis. Anong ginagawa mo? Ay, hindi, ito. Li Fei, ako ba ang may kasalanan? Bakit umalis na silang lahat? Okay lang yan. Mga tao talaga. Mga sip-sip. Mabuti nga at umalis sila. Tahimik na ngayon. Hindi pa nagagalaw ang mga pagkain dito sa mesa. Tayo na ang kumain. Ay, oo nga. Nakalimutan kong ipakilala sa'yo. Ito ang tunay kong pinakamatalik na kaibigan noong college. Homing. Ay naku. Kuya Fei, ikaw at si Boss Lin, magkasintahan talaga kayo? Magkasintahan pala kayong dalawa? Ano ka ba? Nagbibiro ka lang. Sa tingin ko kayong dalawa, wala namang itsura ng magkasintahan. Magkasintahan, ano ba dapat ang itsura? Dapat may konting pagiging malapit kayo o pagpapakita ng pagmamahal. Halimbawa, maghalikan, magyakapan. Homing. Kahit kumakain ka, hindi mapatigil ang bibig mo. Kung ganun, Ako sa'yo, okay na, pwede na ba? Cut ko yun. Okay na ba? Li Fei, ginagawa ko ito para magmukha kang maganda. Patahimikin mo yan. Nakaka-istorbo na. Kuya ko eto eh. Hindi ko rin mapigilan to.
masarap ang seafood. Putang ina, walang kwenta ka. Pinahiya mo ako sa harap ng maraming tao at napahiga pa ako sa ospital ng ilang araw. Hintayin mo lang, makikita mo ang gagawin ko sa'yo. Ginoo, Anong ginagawa ni Lin Shue? si Lin Shue kasama yung bodyguard na si Li Fei pumunta sa class reunion. Anong sinabi mo? Ginoo, bagong galing ka lang sa sugat mo. Huminahon ka muna. Ang babaeng yan, ilang beses ko na siyang inimbita. Palagi siyang hindi sumasagot o nagpapakita ng interes. Ngayon naman, kasama pa niya yung walang kwenta. Sumasama sa kung anong walang kwentang reunion ng mga kaklase. Hindi ba siya sa akin walang pakialam? Papakitaan ko siya, ang galing ko. Ngayon din, ipaalam sa kumpanya. Mula ngayon, ang pamilya Zhao ay ititigil ang pakikipagtulungan sa pangkat ng paliparang kalawakan lahat ng pakikipagtulungan. Ginoo, huwag po. Bakit? Pangkat ng paliparang kalawakan at ang pamilya Liu sa kabisera ay kasalukuyang nakikipagtulungan. Sa kritikal na panahong ito, ang pamilya Zhao ay makikipag-away sa pangkat ng paliparang kalawakan. Ang masasaktan lang ay tayo. Buisit. Ang ibig mong sabihin ay, ang pagtitiis na ito ng walang imik, kailangan ko bang tiisin ito ng walang choice? Sa kasalukuyang sitwasyon, ganun nga. Umalis ka na. Puta, hindi ito pwede, hindi rin yan pwede. Ngayon, ako hindi ko na kayang harapin kahit isang bodyguard. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na umalis ka? Ginoong Zhao, huwag kang magalit. Sino ka? Hindi ba't gusto ni Ginoong Zhao na paghandaan si Lin Shue ang babaeng yan? Marahil pwede tayong magtulungan. Pagtutulungan. Tama. Dapat narinig mo rin kanina. Paano pangkat ng paliparang kalawakan ay may tulong na ngayon mula sa pamilyang Liu ng kabisera, talagang nasa rurok ng tagumpay. Ginoong Celso, kung nakita kita rito, natural na meron akong paraan para makipagtunggali sa pangkat ng paliparang kalawakan. Tungkol naman sa pamilyang Liu ang negosyante, pera ang habol. Kung sakaling magkaroon ng problema ang pangkat ng paliparang kalawakan, hindi naman siguradong walang pag-aalinlangang susuportahan ng pamilyang Liu ang pangkat ng paliparang kalawakan. Paano kita mapagkakatiwalaan? Ginoong Celso, bagamat ikaw ang panganay sa pamilyang Celso, ang iyong ama ay tiyak na ayaw pang ipasok ka sa negosyo ng pamilyang Celso, di ba? Kaya kong gawin na ipasa sa iyo ang pamumuno ni G. Celso. Bilang karagdagan na kabayaran, maglalagay ako ng 10 bilyong piso sa pamilyang Celso. Totoo ba ang sinasabi mo, Ginoong Celso? Mukhang may pagdududa ka pa sa akin. Kung ganon, Chen, ang kinabukasan ng pangkat Celso ay nakasalalay na sa'yo. Tai, ano ang sinabi mo? Kaya ibig mong sabihin na samahan kita sa reunion ng mga kaklase, hindi ganoon. Biro lang yon. Oh, hindi. Ikaw mas madali kasi. Boss Lin. Hindi Boss Lin. Pagmaneho ka. Galit ka na, Boss Lin. Ano ang ikinagagalit mo, Boss Lin? Hindi pa ako nakasakay. Ano ba yung ugali mo? Kanina sa private room, masaya ka naman, di ba? Pero, subalit, ang pusakal na tigmamanukin ay dapat hindi na makakagulo pa, pero hindi pa tapos ang misyon ng sistem. Ibig sabihin, hindi pa ligtas si Lin Shue. Ang nagdala ng bomba sa pusakal na tigmamanukin. Sino kaya? Kumusta, Young Master Celso? Dapat naramdaman mo na. Ang aking sinseridad. Ano ang gusto mong gawin ko? Sa ngalan ng pangkat Celso, sugurin ang pangkat ng paliparang kalawakan. Bukod sa pamilya Liu yung puhunan mong 10 bilyon para gibain ang pangkat ng paliparang kalawakan. Hindi ganun kadali, di ba? Huwag kang mag-alala, Young Master Celso. Ang 10 bilyong ito ay pang-umpisa pa lang. Isa pa, hindi ko naman sinabing kailangan gawin ng pamilya Celso na lubusang wasakin ang pangkat ng paliparang kalawakan. Ano ang ibig mong sabihin?
ang pamilya Celso. Kailangan lang pigilin ang pangkat ng paliparang kalawakan. Ay sapat na. Ito, Boss Zhao, kahit na ang control sa pangkat Celso ay nasa iyong mga kamay, nais ko pa ring ipaalala sa iyo o huwag kang magpadala sa init ng ulo. Ano ang ibig sabihin ni Presidente Felipe? Ang pangkat ng paliparang kalawakan ay kakapirma lang ng kasunduan sa pamilyang Liu sa kabisera. Kung sasabayan natin ang pangkat ng paliparang kalawakan, hindi lang ito pagdeklara ng giyera sa kanila, kundi paghamon pa sa pamilyang Liu. Tama. Kung hahamonin natin ang pamilyang Liu na isang higante, ang pangkat Celso na ito ay mabubuwag sa isang iglap. Tama ang sinabi ni Presidente Felipe. Mga matitigas ang ulo. Nung hindi pa ako nagpapatakbo ng pangkat Celso, sa harap ng aking ama ay sinisiraan nila ako. Kinana sa akin ang pangkat Celso. Gusto pa nilang gamitin ang lumang estilo nila. Paumanhin sa inyo, ang pulong na ito ay para lang ipaalam sa inyo, hindi para makipag-usap. Boss Zhao, ang ginagawa mo, alam ba ito ng iyong ama? Ang lahat ng desisyon ni Zhao Chen ay galing sa akin. Ito. Sige. Kayo pong lahat ay mga tsoko. Dito, hindi ko na kayo itatago. Ang pangkat ng paliparang kalawakan ay may suporta ng pamilya Liu. Ang aming pangkat Celso naman, hindi naman tayo walang kakampi. Ganito talaga ang pakiramdam. Ang pamilya Celso sa ilalim lamang ng aking pamumuno, lalo lamang itong yayabong at lalakas. Patahimikin mo nga yan. Nakakaistorbo na sa akin. Kuya, hindi ko rin mapigilan yan eh. Anong nangyari? Masakit ba ang lalamunan mo? Ikaw ang masakit ang lalamunan. Lahat ng pamilya mo masakit ang lalamunan. Hindi, ito kasi... May nangyari. Anong nangyari? Ano ang nangyari? Ang pamilya Zhao ay naglunsad ng pag-target sa magaling paliparang kalawakan. Ang pamilya Zhao? Alin ang pamilya Zhao? Alin pa ba? Siyempre, ang iyong munting boyfriend ay nakasapak sa binatang Zhao. Ang pamilya Zhao sa likuran niya. Sinasabi mo ba, Zhao Chen? Nabaliw na ba siya? Sa laki lamang ng pamilya Zhao, paano niya ta-target ang pangkat ng paliparang kalawakan? At saka kami ngayon kasama ang pamilya Liu ay nasa panahon ng pakikipag-ugnayan. Hindi ba siya natatakot kami? At ang pamilya Liu ay magtutulungan at siya ilalamon namin? Hindi ko alam. Ang pag-atake ng pamilya Zhao sa pagkakataon ito ay napakalupit. Ang pangkat ng paliparang kalawakan ay bumaba na ang presyo ng share ng 3.2. Li Fei, ano ang gagawin mo? Sa tingin ko ang Zhao na yan ay nangangati na ang balat. Bibigyan ko siya ng masahe. Tumigil ka. Hindi pa malinaw ngayon ano talaga ang sitwasyon. Huwag kang gumawa ng anuman. Zhao Chen ba? Sagot. Sa tingin ko, ang batang mayaman na to ano ang gusto niyang sabihin? Sagot. Director Lin, ang handang regalo para sa'yo. Natanggap mo ba? Zhao Chen, nabaliw ka ba? Alam mo ba ang ginagawa mo ngayon? Siyempre alam ko, hindi ba ito pagdeklara ng giyera sa pangkat ng paliparang kalawakan? Pero ang bagong produkto ng pangkat ng paliparang kalawakan malapit na ilabas sa merkado, di ba? Sa panahong ito, Director Lin, dapat ay wala kang oras, di ba? Sa ganitong pagkakataon, Sir Lin, abala na abala siguro. Kakaiba, ang anak na langit na Zhao Chen kailan, naging ganito katalino, hindi ito katulad niya, ang mga salitang maaari niyang sabihin. Sir Lin, sa totoo lang, hindi ko talaga kailangan labanan ang pangkat ng paliparang kalawakan nyo. Alam ni Sir Lin ang hangarin ko. Basta lang Sir Lin gustong sumama sa akin ng isang gabi, bukod pa ibigay mo sa akin ang walang kwentang bodyguard mo para ako ang humawak, hayaan ko ang pangkat ng paliparang kalawakan. Panaginip lang yan! Kung ganito. Sir Lin, huwag mo na akong sisihin, hindi marunong magpakita ng habag sa babae.
Buwisit sa ganitong pagkakataon, nagpapanggap pa sa akin gusto kong makita. Kapag nabangkarote ang pangkat ng paliparang kalawakan, kaya mo pa ba maging ganito kapalalo? Ang Zhao Chen napakapalalo talaga. Sir Lin, ano ang sinabi ko sa iyo dati? Sa pagharap sa Zhao Chen at sa pusakal, na tigmamanukin sila, matigas lang ang kinain, hindi malambot. Ang paraan mo, walang silbi. Sa hinaharap, ako na ang bahala. Kota. Usap tayo. Wala akong oras at wala akong ikakausap sa'yo. Akala mo ba wala akong ginagawa? Kapag sinabi kong makipag-usap ka, ay nako. Tahimik na ngayon. Pinilit mo talaga akong gumawa nito. Aray. Ginoong Zhao, gising ka na. Ikaw pala walang kwenta. Ang lakas ng loob mong gapusin ako. Mukhang hindi mo pa nauunawaan ang sitwasyon, hindi ba? Li Fei, anong gusto mo? Sabihin mo, yun ang nag-utos sa'yo na atakihin ang pangkat ng paliparang kalawakan? Kung may magtanong tungkol dito sa'yo, Hindi ako magsasalita. Anong sino ang nag-utos na atakihin ang pangkat ng paliparang kalawakan? Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Li Fei, nababaliw ka na, pumapatay ka na. Hoy Li Fei, sasabihin ko. sasabihin ko sa'yo, may hangganan ang pasensya ko. Kung ang sasabihin mo, hindi iyon ang gusto ko. Alam mo ang kahihinatnan. May isang tao na lumapit sa akin, nag-alok siyang mag-invest ng 10 bilyon para labanan ang pangkat ng paliparang kalawakan. Sino? Nung lumapit sa akin ang taong iyon, nakabalot ng mahigpit, hindi ko rin alam kung sino siya. Talagang hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo hanggang sa huli. Li Fei, babae yun. Isang babae ang lumapit sa akin, babae. Sabi mo babae. Oo, nung lumapit siya sa akin, gumamit siya ng voice changer sa pagsasalita. Mula sa kanyang pangangatawan, nakatitiyak ako na babae siya. Ang taong humahanap kay Zhao Chen. At ang taong nagbigay ng bomba sa pusakal na tigmamanukin, iisa lang ba ang taong iyon babae? Sino ba ang kinainitan ni Lin Xue? Li Fei, ang lahat ng alam ko sinabi ko na sa iyo. Tingnan mo, hindi ba dapat palayain mo na ako? Kailan ko ba sinabi, palalayain kita? Sino ang nagsabing, palalayain ka? Ang pusakal na tigmamanukin na ito. May mga bagay kaya silang itinatago rin sa akin. Kailangan kong puntahan. Hoy miss, sa side ni Zhao Chen malamang lahat na ang sinabi, ang bodyguard ni Lin Xue, baka kailangan mong ipatawag ang mga tao ng puting guwantes para lang malabanan. Hindi ko alam kung ano ang kalagayan ni Li Fei ngayon. Boss Lin, yung bagong produkto natin matagumpay na na-develop. Pwede nang ilabas sa merkado anumang oras. Mabuti pupunta na ako dyan. Boss. Wang Dalong. Maraming beses nakitang sinabihan. Ang aming pusakal na tigmamanukin ay dapat lumago at lumakas. Ikaw, napaka-impulsibo mo. Ano ba ang gusto mong gawin? Boss, bumalik na naman yung lalaking iyon. Aling lalaki na nagpapa-impulsibo sa'yo ng ganito? Nandito pala kayong lahat. Ay, Boss Fei pala. Boss Fei? Boss Fei, tuloy po. Ang pagpunta ko dito ngayon ay para magtanong. Sige po, ano po iyon? Yung nagbigay sa inyong pusakal na tigmamanukin ng bomba nun. Babae ba iyon? Sa pagkakataong ito, kayong dalawa ang aasahan namin. Kapag natapos ito, siguradong may malaking gantimpala. Huwag kang mag-alala. Kami ng puting guwantes sa international na ranking ng mga hitman ay nangunguna. Isang bodyguard lang naman yan. Ginagarantiya namin na bukas, makikipagkita na siya sa Diyos. Lin, tingnan ninyo, ito na ang bagong produkto. Maganda, mas komportable ito kaysa sa mga facial cream na nabibili ngayon. Hindi lang yan.
Nagdagdag pa kami ng maraming sangkap ng tradisyonal na medisina dito. Kung gagamitin ng matagalan, hindi lang ito nakakapagpaputi at nagpapaganda ng kutis, kaya rin itong pigilan ang pagtanda talaga. Kalihim Yuan, ang pagpigil sa pagtanda, hindi basta-basta lang yan. Huwag kayong mag-alala, Jilin. Ako handa akong panagutan ang sinabi ko. Mabuti. Kung ganun ang tiwala ni Kalihim Yuan, pakiusap, ipaalam mo sa lahat. Ngayong araw, lahat ng tauhan sa Departamento ng R&D, doble ang bonus. Ang ganda. Isa pa. Sa buwang ito, doble ang sahod. Talaga? Sa ngalan ng lahat, maraming salamat, Jilin. Shawan, ayusin mo ito. Magdaos tayo ng press conference bukas. Sabihin mo kay Ji Liu na ang bagong produkto natin ay malapit ng ilunsad. Nauunawaan ko. Sa tulong nitong bagong produkto, sa tingin ko, sa pagkakataong ito, hindi na ako matatalo. Ayon sa pusakal na tigmamanukin, halos sigurado na. Ang taong hinahanap ng pusakal na tigmamanukin at ang taong hinahanap ni Zhao Chen ay parehong tao. Pero ang taong tumututok sa Lin Xue babae pa talaga. Lungsod ilog dagat. Ang taong may ganitong kakayahan, sino kaya siya? Babala. Ang host ay malapit na mapanganib. Mukhang nadiskubre ako. Pero dahil hari ng mga sundalo ako, gusto akong patayin sa ganitong paraan. Masyadong naiba yan. Napakalakas ng counterintelligence niya. Kuya, nandito ka na pala? Tara, kain tayo ng hotpot. Sige. Ang pusakal na tigmamanukin at si Zhao Chen at yung nasa likod nila, ewan ko kung alam ni Lin Xue. Hindi pwede. Kailangan kong magtanong muna. Boss Lin, may itatanong lang ako. Sabihin mo. Kamakailan lang, may na-offend ka bang babae? Babae? Maging si Zhao Chen man o ang pusakal na tigmamanukin. Yung nasa itaas nila babaeng lahat. Kaya sa tingin ko, iisang babae lang yun. Pero kahit anong isip ko sa buong lungsod ilog dagat, ang babaeng makapangyarihan. Wala talaga akong maisip kung sino. Boss Lin, alam mo kung may galit sa'yo, di ba? Kain muna tayo ng hotpot. Haba. Sa reaksyon ni Lin Xue, siguradong nahulaan na niya kung sino ang nasa likod nito. Pero, bakit kaya ganito ang reaksyon niya? Lin Xue, ano ba talagang itinatago mo? Hoy, huwag muna tayong pumasok sa opisina ngayon. Ano? Pangkat ng Paliparang Kalawakan, may bagong produkto silang ilulunsad ngayon. May press conference. Diretso mo na lang akong ihatid doon. Naipadala ko na sa'yo ang address sa cellphone mo. Sige. Li Fei, anong nangar? Mukhang may ayaw na makarating. Karating tayo ng maayos sa press conference. Anong sinasabi mo? Ayos lang. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sige na nga. Kung gayon,
Hayaan mong makita ko ikaw na daga. Kung ano ba talaga ang itsura. Dito ka lang sa loob ng sasakyan. Huwag kang lalabas. Sige, mag-ingat ka. Pumunta ka sa impyerno. Kamakailan lang may na-open ka bang babae? Babae? Lin Ran. Napagkasunduan nating magkumpetensya ng patas. Kung ikaw nga talaga, lumampas ka na sa hangganan. Huwag mo akong patayin. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Huwag kang mag-PPP sa akin. Marunong ka bang magsalita ng wikang dragon? Mabuting tao ako. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Marunong ka bang mag-insik? Oo, marunong akong wikang dragon. Marunong kang magsalita ng wikang dragon. Bakit ka nag-i-Ingles sa akin? Hindi ako si Binibining Lin. Si Binibining Lin. Aling Binibining Lin? Yung. Ang pamilyang Lin sa kabisera, Lin Ran? Ate ko si Lin Ran. Hindi ba't sinabihan kitang maghintay sa kotse? May narinig akong putok ng baril, nag-alala ko sa'yo. Kaya... Ang tanga nito. Totoo nga. Sige na. Ayusin muna natin itong hayop na... To, bago ang lahat. Hoy! Sabihin mo. Huwag mo akong patayin. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ako, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Pera, ibibigay ko lahat sa'yo. Nakasuot ako ng magarang Amerikana. Mukha ba akong nangangailangan ng pera mo? Alam mo kung ano ang kailangan ko. May impormasyon pa ako. Sabihin mo. May kasama pa ako. Sabihin mo ang alam mo at pati ang mga hindi mo nasasabi. Kung hindi, Please don't kill me, Buisit. Ang tagabansang dragon na ito parang demonyo talaga. Sinabi ko na ang lahat ng alam ko. Totoo, maniwala ka sa akin. matulog ka muna. Talagang ate mo si Linran? Oo. Dati, kapag nanonood ako ng mga drama tungkol sa palasyo, sa TV lang yon. Pero bakit may ganito rin sa totoong buhay? At si Linran, sa tingin ko, hindi niya talaga balak na mabuhay kapag makabalik sa pamilya Lin. Gawin mo na lang ito. Kanselahin mo na ang press conference na ito. Ang press conference ngayong araw napakahalaga sa akin. Umalis si Lin Xue sa pamilya Lin sa kabisera ay para lang patunayan ang kanyang sarili. Kaya kahit na alam niya na puno ng panganib mamaya, pupunta pa rin siya. Huwag kang mag-alala. Kahit saan ka pumunta, kasama mo ako. Protektahan kita. Tara na. Li Fei, kapag natapos na ang press conference ngayong araw, nang maayos, sa mismong press conference, ipapahayag ko ang nararamdaman ko sa'yo. Galing sa villa papunta sa press conference. Hindi hihigit sa 30 minuto ang biyahe. Pero lumipas na mahigit 1 oras na. Bakit hindi pa dumating ang Xiao Shui? Siguro may nangyari. May 2 minuto pa lang. Malapit na ang press conference. Hindi ganito ang Xiao Shui. Hindi siya walang sense of time. Kakaiba. Ako na ang una akyat. Kaya mo yan? Usap tayo. Huwag kang gumalaw. Ang bagay na ito, sabi ko sa'yo, pwede kong baliin. Tara. Aking boss, Lin, nakarating ka na. Ikaw lang ang hinihintay. Aking mahal na kapatid, kung ayaw mo talaga akong magtagumpay, ako lalo kong magtatagumpay para sa'yo. Maraming salamat sa mga media sa pagdalo sa press conference ng Pangkat ng Paliparang Kalawakan. Ang dahilan ng press conference ay dahil ang Pangkat ng Paliparang Kalawakan ay may bagong produkto na malapit na ilabas. Tingnan ninyo ang screen. Ginoong Lin. Karamihan sa mga skincare product sa merkado ngayon sa ilalim ng pangako ng anti-aging,
ay nagbebenta ng iba sa ipinangako. Hindi ko alam kung ang pangkat ng paliparang kalawakan sa pagkakataong ito. Kaibigan mula sa media, magandang tanong iyan. Ang aming bagong produktong ito ay gumamit ng malaking halaga ng mga sangkap mula sa traditional na gamot at daan-daang klinikal na pagsubok. Kaya nga kami ay may lakas ng loob na ilagay ang anti-aging sa pinaka-prominenteng lugar. Ang lahat ng ito ay dahil meron kaming kumpiyansa. Sa mga nakaraang taon, mga skincare product na malapit sa hangganan ng regulasyon ay sunod-sunod. Ngunit ang talagang may lakas ng loob na gaya ng pangkat ng paliparang kalawakan na direktang ilagay ang epekto sa pinakamalinaw na bahagi ng bote mismo ay napakabihira. Kung ang produktong ito ay talagang gaya ng sinabi ni Ginoong Lin, marahil ang buong bansang Dragon, maging ang buong mundo, ay magkakaroon ng malaking alitan. Mabuti. Mabuti. Mga ginang at ginoo, ang aming pangat ng paliparang kalawakan ang pagganap sa mga nakaraang taon ay nakikita ng lahat. Ang aming prinsipyo ay isang salita, isang gawa. Ang anumang bagay na hindi totoo ay hindi talaga lalabas sa label ng aming bagong produkto. Mabuti. Maaari kong patunayan na ang bagong produktong ito ng pangkat ng paliparang kakalawakan ay talagang may ganoong kahangahangang epekto. Gayunpaman, ito ay ninakaw mula sa aming pangkat rurok. Lin Ran, alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre alam ko. Kapatid kong mahal. Makikita ng lahat ang bagong produktong ito ng pangkat ng paliparang kalawakan. Ang aming pangkat rurok ay inilunsad na kagabi pa lang. Sa pagtingin sa oras, nauna ang paglunsad ng pangkat rurok. Talagang ang pangkat ng paliparang kalawakan ang nangopya sa pangkat rurok. Hindi ko inakala na ang pangkat ng paliparang kalawakan ay gagawa ng ganitong bagay. Imposible ito. Ang bagong produktong ito ay palihim naming pinaunlad. Kahapon lang ito natapos. Paano mo nagawa ito? Sa totoo lang, kailangan pa kitang pasalamatan. Kapatid kong mahal, napakalaking regalo ang ipinadala mo sa akin. Sa pagkakaroon ng bagong produktong ito, naniniwala akong ang aming pangkatrurok ay tiyak na lulubog lilitaw. O siya nga pala, hindi mo ba ako tinatanong kung paano ko ito nagawa? Paumanhin, Jilin. Ikaw? Wala akong magawa. Sobrang laki ng alok ni Jilin. At sa palagay ko, magkakapamilya naman kayo. Tulong din naman yon kahit kanino. Walang hiya ka? Mahal kong kapatid, bakit ganyan ka pa rin kapag mainit ang ulo? Malamang, mamaya sa trending news ay nagnakaw ng produkto ang pangkat ng paliparang kalawakan. Ang chairman ng pangkat ng paliparang kalawakan sa mismong press conference ay nanampal ng iba. Siya ba yung si Lin Ran? Ang talagang tuso, nagkunwaring gustong patayin si Lin Xue. Pero ang totoo, naghihintay lang pala rito. Sabihin mo ano ang ipinagawa sa'yo ni Lin Ran, alam mo. Lahat yan. Hindi. Akala mo ba kapag nagsuot ka ng puting guwantes, isa ka ng miyembro ng sindikato? Sabihin mo sa akin. Tara, sasabihin ko. Ate, ang galing ng paraan mo. Ang mga sindikatong yon, mga tauhan mo rin, di ba? Anong sindikato? Ang mga yon ay para lang magpahaba ng oras. Kahit anong sabihin mo kapatid kita sa dugo. Paano ko naman may papatay ka talaga? Siyempre, kung papatayin kita, hindi ko rin maimamana ang yaman ng pamilya Lin, di ba? Sige, ang pagpunta ko rito ngayon ay para lang sabihin sa'yo wala na ang pangkat ng paliparang kalawakan. Sa laban nating dalawa, ikaw ang talo. Kung magpapakatanggap ka simula ngayon at tigilan mo ang mga kalokohang yan, baka sakaling sa ngalan ng pagiging magkapatid, hindi kita lubusang ipahamak. Salamat sa kabutihang loob mo, ate. Hindi na kailangan. Salamat sa kabutihang loob mo, ate. Hindi na kailangan. Isang masamang wardya lang. Kapag naman ako na ang ari-arian ng pamilya Lin, tingnan mo kung paano kita aayusin. Sa panig ni Lin Ran. Malamang marami siyang biniling trending topics. Ngayon, nanakit ka ng tao sa press conference. Handing mawat ang paliparang kalawakan. Ang bagay ng pagnanakaw ng recipe. Kumalat na sa internet. Nanganganib yung bangkot na paliparang kalawakan.
Xiao Shui, kailangan mong magpakatatag. Ngayon, ang buong grupo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Naghihintay sa'yo. Pero huli na. Ang kapatid kong babae ganun siya. Alam kong mabuti. Sa lahat ng bagay, kung hindi siya gagawa, gagawin niya. Ay isang hit lang para patayin. Ang pangkat ng paliparang kalawakan. Wala nang pagkakataon para bumangon. At saka ang mga bagay ko. Alam mo rin, Xiaowan, ang labanang ito kay Lin Ren. Natalo ako. Ang pamilya ay hindi na magbibigay sa akin ng kahit isang sentimo. Ang labanang ito. Lubusan akong natalo. Ngayon pa lang ay sumusuko na. Hindi ba't medyo maaga pa? Li Fei, wala pang isang araw, mababao na sa utang ang pangkat ng paliparang kalawakan. Eh ano ngayon? Kaya nga yung ipinangako ko sa'yo dati, yung 20 milyon na buwan ng sahod, baka hindi ko na maibigay sa'yo. Kung gusto mong umalis, hindi kita masisisi. Hoy! Hindi ba buwan ng sahod ang pinag-usapan natin dati? Ngayon, wala pa namang isang buwan. Saan ako pupunta? Ito. Alam ko. Alam kong wala ka ng pera ngayon. Itong card na ito. Nandito lahat ng perang ibinigay mo sa akin dati. Nasa loob lahat. Tingnan mo. Kung makakatulong man ito sa'yo. Hindi. Sa'yo na yan. Li Fei, pwede mo namang kunin yan. Yung 30 milyon na yan, pwede mong gamitin para mamuhay ng maginhawa habang buhay. Hindi mo kailangang magstay dito kasama ko? Gaga. Susuko ka na lang ba ng ganito? Okay lang na natalo ka sa isang laban. Pero kanina, anong tawag mo sa akin? Gaga ang tawag ko sa'yo. May gagawin ako, lalabas muna ako. Li Fei, huwag kang ganyan sa harap ni Xiaowan. Ngayong wala na si Xiaowan. Pwede na ba kitang kurutin ng kurutin? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sige na. Hindi na kita aasarin. Alam ko ang kakayahan mo. At alam ko rin na makakabangon ka ulit. Kaya gusto kong sumabay sa'yo sa laban na to. Li Fei. Para sa akin, si Lin Xue ay isang matatag na babae na hindi susuko kahit anong hirap ang dumating. Alam kong may problema ka ngayon. Pero naniniwala akong hindi ka matatalo nito. Sa halip ay lalo ka pang lalakas. Saan naman ako nakakuha ng ganong kagaling na sinasabi mo? Huwag mong sobrahan ang tingin sa kalaban. At lalong huwag mong maliitin ang sarili mo. Hindi ko inasahang makakapagsalita ng ganyan si Li Fei. Naniniwala akong tiyak na makakahanap ka ng mas magandang paraan. Sa kasalukuyang situation, kung gusto bumangon ng pangkat ng paliparang kalawakan, kailangan nilang makabuo sa pinakamadaling panahon ng bagong produkto na hihigit sa pangkat rurok. At kailangan ding mahanap ang ebidensya ng pakikipagsabwatan ng ate ko at ni Yuan Ching sa ganitong paraan lang. Mawawala ng saysay ang lahat ng chismis. Ayan. Sabi ko na nga ba may paraan ka. Pero hindi madali ang mga yan. Ang bagong produkto na ginawa namin noon, umabot sa bilyon-bilyon ang nagastos. Produktong pangangalaga sa balat. Umabot sa bilyon-bilyon. Oo. Isa itong produktong magbabago sa panahon at magiging sanhi ng sensasyon sa buong mundo. Huwag kang mag-alala. Ang pera at ebidensya, ako na ang bahala. Ikaw, mag-focus ka lang sa pagde-develop ng bagong produkto. Ikaw, saan ka kukuha ng ganong kalaking pera? Mamalimos. Ano? 100 bilyon? Feige? Feidai. Feiyeye. Tignan mo ang aming pusakal na tigmamanukin. Parang may 100 bilyon ba? Kahit kunin mo lahat ng kaldero at kawali ko, ipagbibili mo, hindi rin aabot sa 100 bilyon. Hindi. Paano ka nabuhay? Paano napakahirap ang buhay mo? 100 bilyon. Wala ka. Tignan mo. Tignan mo kung ano ang maibibigay mo. Ako. Maaari kong ibigay 1 bilyon. 1 bilyon. Ang 1 bilyon, ito ang buong kayamanan ng pusakal na tigmamanukin. Hindi, 1 bilyon. Sabi ni Shaniu, Hindi sapat para punan ang ngipin. Sige. 1 bilyon. 1 bilyon muna. Pagbalik ko, bibigyan ko ng account number, ipadala mo doon. Sige, Feige. Huwag kang mag-alala. At saka, aalis ako sa Shanghai. Babalik ako bukas. Sa mga araw na wala ako, bantayan mo si Lin Xue. Feige, huwag kang mag-alala. Sa mga araw na wala ka, gagamitin ko ang buhok ko bilang garantiya
Hindi ko hahayaan ang hipag na mabawasan kahit isang buhok. Sa tingin, kailangan kong puntahan siya. Bro Leo, Hoy. Li Fei. Anong dahilan ng pagpunta mo? ang pagpunta ko ngayon ay para humingi ng tulong pinansyal. Tulong pinansyal? Oh, tingnan mo. Dati, sa pakikipag-ugnayan mo sa pangkat ng paliparang kalawakan, tiyak na dahil sa pagkatao ni Boss Lin. Ngayon, ang pangkat ng paliparang kalawakan ay nadaya. Ang pondo mo ay hindi agad na withdraw. Kaya ka ngayon nagpakapal ako ng muka para pumunta. Nais ko, tingnan kung posible pa na makipag-ugnayan kayo ulit sa Boss Lin. Pangkat ng paliparang kalawakan. May pagkakataon pa para bumawi? Oo. Mabuti. Magkano ang kailangan? Ha? Bakit? Ikaw lang, Li Fei, diretsahan. Hindi ako, Bro Liu. Ay dapat maging mas prangka? Hindi mo itatanong kung paano babawi ang pangkat ng paliparang kalawakan. Paano babawi? Hindi na. Dahil matalas ang pagkilala ko sa tao. Kaya, Li Fei, pag-usapan natin ang halaga ng kailangan mo ngayon. Hindi malaki. 100 bilyon. Gaano? Ikaw? Talaga ang lakas ng loob mo. Pero, walang problema. Salamat, Bro Leo. Sir, kahit na hindi rin kami gusto ang Yuan Qing, pero noong umalis siya, dinala niya ang lahat ng data at parameters. Kung gagawa kami ng bagong produkto, parang magsisimula mula sa wala. Kaya ganito, kung ikumpara sa dati ang gastos, kahit na mas mababa, hindi gaanong malaki ang pagkakaiba. Oo nga sir, alam din namin ang kalagayan ng kumpanya. Pero sa pagkakataon na ito pinagsama-sama mo kami dito ay hindi magagawa ng mahusay na cook kung walang bigas, kahit na gusto naming iligtas ang pangkat ng paliparang kalawakan sa problema. Gusto namin pero hindi kami makakagawa. Li Fei, Engkantada, nakuha mo ba ang pera? paano mo ginawa? Huwag kang mag-alala, sa isang saglit ang Yuan Qing at Linran ang ebidensya ng kanilang pagsasabuatan. Ayusin ko agad para sa'yo. Paano mo ayusin? Ako ay isang taong simple. Simple lang ako. Kaya gagamit ng paraan ng simpleng tao para lutasin ang problema. Li Fei. Salamat. Huwag kayong mag-alala. Ang problema sa pera ay nalutas na. Sa susunod, magtulungan tayo ng buong puso. Boss, ang saya-saya mo naman. Anong okasyon? Ikaw yung bodyguard ni Lin Xue. Ay! Kilala mo ako. Mabuti naman. At kilala mo ako. Magkwento ka nga. Sabihin mo, anong sasabihin ko? Mukhang ayaw mong magsalita ng kusa. Tulungan na lang kitang maalala. Ako na ang magsasalita. Ako na ang magsasalita. Sabihin mo, paano ka nagkakilala kay Linran? Yun kasi, Boss Lin, siya ang lumapit sa akin. Humingi siya ng tulong. Akala ko pare-pareho lang kayong pamilya Lin. Kaya nga ako. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyang kabanalan. Alam mo kung ano ang gusto kong marinig. Sige, sasabihin ko. Akala ko ba si Linran ay napakageneroso? Ibigay mo sa akin. Ano? Ebidensya. Tulad mo, hindi ka ba nag-iingat? Yun kasi, wala talaga. Talagang wala. Talagang wala. Talagang wala. Meron o wala? Tama na ang paghampas. Ako, talagang wala. Mukhang kailangan mo pang makakita ng kabaong bago ka umiyak. Hayop ka. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano? Ang lungsod ilog dagat ay napapaligiran ng mga ilog. Kung may madagdag na isang bangkay sa ilog, sa tingin mo, may makakapansin kaya? Napapaligiran ng mga ilog ang lungsod ilog dagat. May isa pang bangkay sa ilog. Sa palagay mo, may makakapansin kaya? Ikaw, illegal ito.
Alam mo palang illegal yon. Noon, nagnakaw ka ng confidential na impormasyon ng kumpanya. Bakit hindi mo sinabi na ikaw mismo ang lumabag sa batas? Ito yung call log ko kay Linran. Sana noon pa ito. Mabait ka ha. Pumunta ka ng mag-isa sa law enforcement. Ito, binigay ko na sa'yo lahat. Patawarin mo na ako. Kung hindi kita talaga pinatawad, sugatan ka na sana ngayon. G. Yuan. Lahat ng parameter ay tama. Jilin, matapos maidagdag ang bagong formula ng Chinese medicine, wala ring adverse reaction ng mga tester. Okay din sa akin. Kumusta si Shawan? Huwag kang makagulo. Nasa huling yugto na ang eksperimento. Ang bilis naman. Sayawad din sa barang ibinigay mo. Malapit ng mag-isang buwan mula nang makuha ko ang system. Ayon sa sinabi ng system noon, maaari kong permanenteng makuha ang kakayahan ng Warrior King. Hindi ko lang alam kung magtatagumpay ang bagong produkto ni Lin Xue. Tagumpay! Nagtagumpay tayo! Tagumpay! Tagumpay, nagawa natin. Ang galing! Congrats! Ang galing! Li Fei, tagumpay, nagawa natin. Congrats! Ang bagong produkto ngayon, kumpara sa modelo noong nakaraang kalahating buwan, mas magiging malakas ang epekto kapag nailabas na tiyak na magiging sikat sa buong mundo. Congratulations. Kung wala ka, hindi ako magkakaganito kabilis makakabuo ng bagong produkto. Sabi ko, Ginong Lin, nandito ka lang nagpapakita ng pagmamahal sa harap ng publiko. Tama, Ginong Lin, pinapahiya mo kaming mga single. Paano namin matitiis? Sige, ilang araw lang akong kasamahan ni Ginong Lin. Natutunan mo nang biruin si Ginong Lin. Nagbibiro ka na, di ba? Li Fei, bukas may libre ka ba? Bakit? Tinawag ako ng pamilya Lin na umuwi, hula ko. Gusto nilang ipahayag bukas ang usapin ng mana sa pamilya Lin. Sa mga nakaraang taon, palagi nilang pinapabayaan si Linran na gawin ang gusto sa akin. Sa tingin ko, may mga salita dapat ko ring sabihin sa kanila ng malinaw. Sige. Wow. Sa kabisera, may ganitong bahay na may 4 na gilid. Hindi ito simpleng bagay, di ba? Sa labas ng bahay na ito ay isang mundo. Sa loob ng bahay ay isa pang mundo. Tulad ng malaking pamilya Lin sa tingin ko. Mula pagkabata, malala na ang awayan. Si Lin Xue, talagang hindi madali. Dati, mag-isa ka lang. Ngayon, nandito na ako. Kasama kita. Umuwi ka na, bunso. Umupo ka rito. Bunso, ano bang ibig mong sabihin? Ang may-ari ng bahay, paano maaaring hayaan ng basta-basta ang isang maliit na bodyguard na umupo? Si Li Fei ang boyfriend ko, bakit hindi siya pwedeng umupo? Ano? Bunso, nung nasa kabisera ka, ikaw ay isang prinsesa ng high society doon. Paano nangyari na pagkatapos mong pumunta sa lungsod Ilog Dagat, nakipagrelasyon ka na sa isang maliit na bodyguard? Tama na. Lin Xue, tama ang sinabi ng ate mo. Ang pintuan ng aming pamilya, ang mga Lin ay hindi basta-basta na kahit sino ay maaaring pumasok. Mas mabuti ngayon, paalisin mo na ang walang kwentang ito. Ayokong makita siya. Lolo, si Li Fei ay hindi walang kwenta. Siya ang boyfriend ko. At kung wala siya... Masyado ka ng malakas ang loob. Lin Xue. Bakit nang ilang taon kang nawala, naging ganyan kang walang modo? Paano mo kinakausap ang iyong lolo? Kung susubukan mong saktan uli si Lin Xue, hindi kita palalampasin. Hayop ka. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Ako si Amang Leonor. Ako ang nagdidisiplina sa kanya, wala kang pakialam. Kahit sino ka pa, kung hahawakan mo uli siya. Naniniwala ka ba na gagawin kitang lumpo habang buhay? Ikaw. Ayos ka lang? Ayos lang. Nanggigil. Talagang nanggigil. May tao palang nangahas na magkagulo sa bahay ng mga Lin, mga tauhan. Kunin ninyo ang walang kwentang ito at arestuhin. Opo. Li Fei, mag-ingat ka. Talagang angkan ng Lin. Ang kalidad ng mga bodyguard ay talagang mas mataas kaysa sa ordinaryong tao. Sayang lang. Ako, ang pinakamalakas na hari ng digmaan, ay itinalaga mismo ng sistema.
Lalaban pa ba kayo? Ang mga bodyguard ng angkan ng Lin na ito ay dating mga kilalang hari ng digmaan. Hindi inaasahang sa kamay ni Li Fei ay napakadaling matalo. Mga walang kwenta talaga. Leafy, ika na. Sino ka talaga? Dati, ang taong maghahatid sa'yo sa huling hantungan. Pero ngayon, ikaw, Ama? Linsyo, isinama mo ba ang walang kwentang ito para lang galitin si Ama? Lin Ran, akala mo ba talaga na hindi ko alam kung bakit ninyo ako pinaalis at pinauwi? Hindi ba't gusto mo lang magyabang na nakuha mo na ang mana ng angkan ng Lin? Mukhang may konting pagkaunawa ka pa. Mabuti na rin, para hindi na ako magkunwari na umaaliw sa'yo. Lin Ran, akala mo ba talaga na makukuha mo ang mana ng angkan ng Lin? Ano ang ibig mong sabihin? Sa laban nating dalawa, ikaw ang talo. Iyan ang katotohanan. At saka, pumayag na rin si Ama na ipamahala sa akin ang angkan ng Lin. Ano, gusto mo bang maging pasaway? Ako ay walang interes sa angkan ng Lin. Hindi ko rin kailangan ng mana ng angkan ng Lin, pero hindi mo rin ito makukuha. Pero hindi mo rin naman makukuha. Ano ba ang ibig mong sabihin? Lin Ran, kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa ng masama. Nabuko na ang pakikipagsabwatan mo sa pangkat ng paliparang kalawakan sa mga technical na tauhan nila upang nakawin ang mga core secret ng pangkat ng paliparang kalawakan. Nabunyag na ang lahat. Bukod pa riyan ang pag-upa mo ng mamamatay tao, yung mga killer na yon, aminado na rin. Kung tama ang hinala ko, ang law enforcement team ay dapat nasa pintuan na ng pamilya Lin ngayon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang umupa ng mamamatay tao? totoo, hindi mo inutusan na patayin si Lin Xue. Pero inutusan mo silang patayin ako. Binibining Lin. Yung dalawang killer na hinayri mo, nahuli ko ng buhay. Ang kanilang mga salaysay, nasa law enforcement team na ngayon. Kaya hindi mo ito maitatanggi. Paano nangyari yon? Sila'y miyembro dapat ng puting guwantes. Nako, binibining Lin. Bawasan mo ang pagbabasa ng mga nobela. Sa tingin mo ba, ang totoong organisasyon ng mga killer ay tatawaging puting guwantes o itim na guwantes? Lolo, inosente ako. Iligtas mo ako, Lolo. Lin Xue, kahit ano pa ang sabihin, kapatid mo siya sa dugo. Ginawa mo ang ganitong bagay. Wala ka bang konsensya? Matanda na si Lin Ran. Dapat siya'y managot sa kanyang mga ginawa. Sige, yung layunin ninyo ay naabot na ngayon. Lin Xue ha, Lin Xue, talagang hindi ko inakala na ganito kasama ang puso mo. Para lang makuha ang mana ng pamilya Lin, ipapakulong mo pa ang sarili mong ate, magaling. Ngayon, ikaw ang nanalo. Ipinapahayag ko, mula ngayon ang pamilya Lin ay ipagkakatiwala ko na sa iyo, maaari ba? Leader ng pamilya Lin, sobra na ba ang drama mo? Ano ang ibig mong sabihin? Nabangkarote na ang pangkat ng paliparang kalawakan ninyo, walang-wala na kayo. Hindi ba't dahil gusto ninyong makuha ang yaman ng pamilya Lin, kaya ginawa ninyo ito? Gusto ko ang yaman mo. Ikaw na ang magpaliwanag sa kanya. Leader Lin, ito ang dokumento ng paghihiwalay na ipinagawa ko sa abogado. Legal na ito ngayon. Ibig sabihin, simula ngayon, hindi na ako miyembro ng pamilya ninyo. Ikaw? Lin Xue, alam mo ba ang ginagawa mo? Kapag iniwan mo ang pamilya Lin, wala ka na. Akala mo ba special ka? Ang tunay na kalungkutan ni Xiao Xue ay ang pagkakaroon ng amang tulad mo. Buti na lang sa hinaharap hindi ko na kailangang tawagin kang biyenan. Nabawasan pa ang aking iniisip. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo pa alam? Tungkol sa amin ni Xiao Xue, nagtatag kami ng isang kumpanya. Ang tawag dito ay kumpanyang Palipad Niebe. Kahapon, may bagong produkto kaming inilunsad. Kung tama ang alaala ko, nasa tuktok pa rin ito ng trending list niyo ngayon. Tingnan ko nga, kahapon, ang unang araw ng paglulunsad. Ano nga ulit ang benta?
1.8 trillion. Kalokohan yan. Talagang kalokohan. Ang benta sa isang araw. Paano naging ganun karami? Kahit ang pamilyang Lin o maging ang buong kabisera, hindi ganun karami ang maibebenta. Kaya sa tingin mo, si Lin Xue, nangangarap sa kayamanan ng pamilyang Lin na parang kusing lang. Ikaw, Ang Palipad Niebe Group talagang numero 1 sa trending list. Ang bagong nilikha nilang K1, pagka-release pa lang, sumabog na ang benta sa buong mundo. Mababa pa ang sinabi nila. Hanggang sa ngayon, ang benta ng K1 ay lumampas na sa 2.1 trilyon. Ito, paano nangyari yon? Xiaosue, Lolo, tigil. Ang pinuno ng pamilyang Lin. Mula ngayon, wala ng lolo at apo. Ang pangalang Xiaosue. Hindi mo na maaaring basta-basta tawagin. Dahil sa pag-aalaga ninyo sa nobya kong noong una, lahat ng nangyari noon pwede kong kalimutan. Pero kung sa hinaharap ay marinig kong muling inaapi ninyo ang nobya ko, huwag ninyong asahan ang awa ko. Isinasaalang-alang ko na noong una kayong lahat ay nagpakita ng kabaitan sa girlfriend ko. Lahat ng nangyari noon pwede kong kalimutan. Pero mula ngayon, magkahiwalay na tayo ng landas. Wala nang pakikisama. Kapag narinig ko ulit na kayo'y nambubulili pa sa girlfriend ko, huwag ninyong asahan ang awa ko. Ganito pala ang itsura niya kapag ipinagtatanggol ako. Ang ganda-ganda niya. Tara na. Lin Xu, Lolo. Li Fei, Ano nang ginagawa mo? pwede mo bang ulitin ang sinabi mo kanina? Ganon din ang expression. Anong ulitin? Kung kayo'y maglakas loob pang mambuli sa girlfriend ko sa hinaharap, Hinanap mo ba ng gulo, tanga? sa susunod, huwag mo na akong tatawaging tanga. Kung hindi, baka matotoo nga. Binabati kita, host. Natapos mo ang gawain ng system. Nakatanggap ng permanenteng katawan ng Haring Kawal. Sa wakas dumating na.